Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog. At meron tayong flash report ngayong gabi. Gabi na ito eh. Nandito kasi kami sa isang lugar at dito tayo inabutan ng ating pagkukontent. Kaya dito na po kami nag-content mga kababayan. At eto na po, yung tungkol po dyan sa issue, tungkol kay Ka Eden Castro. Pinagsama ko tuloy yung Eden Castro tsaka Claire Castro. Eden Santos at tsaka Claire Castro mga kababayan. Tungkol dyan sa issue kay Ka Eden Santos mga kababayan, eto na. At binigyan na ng linaw ng saganang mamamayan yung mga kumakalat ngayon sa social media na tila baga kung sino-sino po ang sinisisi dito sa pagpapatanggal o pagpapapalit kay Ka Eden Santos dyan sa PCO Malacanang Bet mga kababayan. At ito palang si Erel Kabatbat, yan pala ang nagsariling kalooban to. At siya ang may pakana ng lahat ng ito. Ito, wala pong kinalaman. Yun ang sinasabi natin eh. Wala pong kinalaman ang palasyo, yung ibang mga kasamaan niya na undersecretary sa PCO tungkol dito sa kanyang ginawang sulat na ipinadala nga sa tanggapan ng Net25 na pinatatanggal o kaya pinapapalitan si Ka Eden Santos mga kababayan. Lahat ng yan ay lilinawin po dito sa saganang mamamayan. Kaya antabayanan nyo po, huwag kayong aalis at panoorin nyo pong lahat itong bidyong ito nang sa ganun ay maintindihan natin yung mga pangyayari. Kaya ito ikaw Alicia, pangalan nito yung Mima Alicia. Manood ka dito para malaman mo ang nangyari at totoo. Yung sinasabi mong protocol na nilabag ni Ka Eden Santos dito makikita mo. Hindi katulad ng iniisip nyo yung nangyari sapagkat may video. Ipapaliwanag din yan lahat sa saganang mamamayan. Kaya eto mga kababayan panoorin natin, Kuya Jen, Kuya Nelson. Ano ba ang atin dyan at ano ba ang nangyari? Talagang totoong nangyari dito kay Ka Eden dun sa sinasabi nilang lumabag daw sa protocol o kaya kung sino man yung gumawa, may pakana ng pagpapatanggal sa kanya. Pakishare nyo naman po sa amin. Kuya Jen, Kuya Nelson. Lunes po ngayon, ako talaga naman mula kayo ng umaga hanggang ngayong hapon, apakaulan sa Metro Manila. Umaraw po ng bahagya, pero ngayon makulimlim na naman, ha? Masayang hapon, Nelson. Masayang hapon, Jen. Masayang hapon po sa lahat nating kababayan na patuloy na sumusubaybay. Padami na padami, ha? Ating mga taga-subaybay ng saganang mamamayan saan man panig ng mundo. Yan. Talaga naman ay pinag-uusapan. Ano ba yung bago sa saganang mamamayan? May bago ngayon. May bago tayo mamaya. Tabihan ng po ninyo, magre-report sa palatuntunang saganang mamamayan ang reporter natin sa Palasyo ng Malacanang. Ayun! Yan, talaga naman. Si Vic Sumintak. Nagtuloy na ba? Nagpalit na ba? Hindi. Abangan ninyo. Abangan nyo. Kung nagpalit na nga. Ay, yun. Talaga naman, sabi ko sa inyo. Kasi nakatanggap ho kami ng sulat. Eto, dala-dala ko. Nakatanggap kami ng sulat mula sa PCO. Eto. Sino ba nagpa-dyaryo niyan? Ba't kasi pinadyaryo, no? Ba't kayo inilabas nila sa news? Hindi pa. Sa tingin ko naman na yung mga ano din, yung mga, siyempre reporter. Ganon? Mga reporter na rin na naglabas. Pero ang balita natin, parang, ano bang nakuha mong impormasyon? Parang sariling kalooban daw ata nung Erel. Nagsariling kalooban? Oo, kasi nakapirma doon. Hindi naman ang cabinet, hindi naman Secretary Jay eh. Wala, hindi rin PCO. Tama. Nakapirma lang doon sa yung Erel.
kabatbat. Oo. Kilala mo ba si Errol? Hindi, narinig Ako ko din, lang parang, dati, pero hindi ko nakasama sa Palagay ko bit yan eh. naka-encounter yan, para hindi, hindi rin familiar sa akin. Sa industriya yata, parang hindi ako nagkakamali, bago lang din yan eh. Ganun ba? Oo. Sinuwerte lang at siyempre, ang problema, yung pagkakaswerte nila, hindi sila natuto kay Spider-Man eh. Bakit? Ano ba kay Spider-Man? Pagka may kapangyarihan ka, Kailangan maglagay ka ng... maglagay ka ng saklob sa mukha. Para di ka makilala. Yes. Yun po ang sabi. Pero aywan ko, tinatanong ko yung mga kakilala natin doon. Kahit paano naman may kakilala tayo eh. Sabi niya kasi kung utos ng, maging si Yusek Claire Castro, parang kayo nata sinabi, wala hong kakapasyahan namin yan eh. Ganun Kaya nga ba? raw nakapirma doon, yung ASEC. Nako. Bantakin mo, sa totoo lang, sa pirma nakalagay doon, di ba? Secretary J, hindi po walang pirma. Lahat ng USEC, ang daming USEC ng ano. Bukod tangi daw yung, tinatanong ko, sabi, hindi mukhang, hindi ko nga alam. Ngayon, naglalabasan to ng istorya tungkol doon kay Errol na yun. Nako. Oho. Baka naman dyan, Marami daw palang ina-arrange sa interview yun. Tapos, Aywan ko, nag-a-arrange sino na. mag-interview? Ina-arrange siya kung sino-sino ang magano, tapos siya ang... Ganun ba? Hindi ko naman alam kung totoo. Yan lang naman ang... Hindi, pero parang may iba namang pwedeng isipin na baka sa pagkakataong ito na lang na naging negatibo yung epekto ng sulat. Kaya medyo, ikaw lang may gawa niyan, ha? Hindi ganon. parang siya na yan eh. Napanood ko na yan dyan eh. Ganon, sa Mission Impossible. Nagkaka-booking Tuwing tatanggap si Ethan Hunt ng mission, meron sa bandang dulo, pagka kayo na-booking, hindi namin alam yan. Hindi ba? Oo. Hindi, pero signed kasi eh. Signed yung Kaya request na, ang ibig sabihin, halimbawa, sumulat nga siya, ha? Tapos may signed niya. Kung ang ginawa ng sinulatan ay, ganun ba? Sige, palitan na natin yan report. Okay na, tapos na, di ba? Ang galing mo talaga. Ikaw talaga yan, di ba? Ganun dapat. Ang problema, hindi, okay sana yun kung hindi nila nilabas sa news eh. Kasi kung yung may ganun, nangyayari naman talaga yan eh. Di ba? Meron silang gusto, disgusto. Pero usually, internal na usapan sa pagitan ng Malacanang at saka ng opisina. Kaya lang, Jen. Ito eh. Ibang sitwasyon ito eh. Doon sa ginawa nilang sulat na yon, o sino man na nag-utos, kasi ang topic doon eh, paglabag sa protocol, di ba? Nakalimutan nila na yung mismong protocol nila tungkol sa media ay nilabag nila dahil sa pagsulat sa, di ba, istasyon. Dahil kasi may protocol din. Yes, ang protocol po dyan, halimbawa, government office ka. Merong nagko-cover sa'yo, meron niyang press corps, di ba? Yes. Kung may problema ang mga reporter, hindi ang kakausapin mo yung mga istasyon isa-isa, di ba? Hindi kakausapin mo yung press corps. Yes. Kasi kayo gumawa ng mga regulasyon dyan. Kasi organized naman ang Malacanang press corps eh. Yes, at member Matagal yung reporter na yun, di ba? Yes. So, yun ang protocol. Yun. Pero, binaypas mo yung press corps, linabag mo yung protocol. Ayun na nga. Kaya kung may papalitan dapat siya, ikaw na lumabag sa protocol, di ba? Dapat kasi kinausap mo yung Malacanang press corps. Yun dapat. Sino ba presidente ngayon? Ganun dapat. Hindi ko alam kung sino presidente Hindi ba ngayon si Elis Saludar? Hindi. GMA pa yun eh. Ganun ba? Panahon pa na GMA yun. Baka naman si, Si Paulo, di ba si Paulo Rivero? Ray Marpil. Hindi ba? Hindi. Si Paulo. Si Paulo. Ang huling alam ko si Paulo, pero tapos na ata ang term ni Paulo. Dapat ito protocol natin ito Malacanang press corps, sino presidente, vice president for radio, vice president for print, etc. Ito Pero yung pinakita nilang video, doon sa ayawan ko lang yung pinakita nilang video, ang Pangulong Bongbong pala mismo lumapit eh. May video ba tayo? Mayroon, ayawan ko lang kung ginamit natin. Hanapin nyo para... Kasi naglalakad ng Pangulo kasama yung pulis, di ba? Tapos nakita niya, nandun si Secretary Gilbert Remo, si John Vic. Nandun siya. Tinuturo kasi meron palang mikropono sa harapan eh.
mayroon sa mikropono, parang sinasabi niya, Mr. President, doon ko sa may mikropono. Ang ginawa ng unang tagpo ni Mr. President, pumunta doon papalapit ata doon sa grupo ng mga reporter. Ang nasa harap, lagi sinusuga sa harap, si Eden eh. Si Eden parang lumapit. Tapos nung kinuna naman ng video, frontal, itinuturo din ni Eden sa pamamagitan ng kanyang telepono, anong mikropono, si Mr. President doon po. Parang doon po. Opo ako, kasi labago yan sa protocol. Parang gano'n eh. Aywan ko lang doon sa galaw, gesture, tinuturo niya yung mikropono. Doon po, ginaganon niya. Parang nagtatasan po ba ang daan? Parang gano'n. Tapos tinuro na kasi para isa na lang, nakatapat sa mikropono. Pero bago ata tumapat doon sa mikropono, parang may sinasabi si Eden sa kanya. Kasi siyempre, mag-conversation. Nandun ka di ba? Yun ang sinasabi nung Malacanang press corps, na ang unang umapproach sa kanila, papalapit dapat ay Pangulo. Hindi yung lumusot naman na ginawa po ni Ate Eden. Ayun nga. Well, anyway, tabangan natin. Nangyari ngayon, wala na silang nakibo dito. Kasi, para kumbaga sa chess yan, parang na-checkmate sila, di ba? Parang gusto mong, ewan ko, gusto mong palitan yung player. Checkmate ka na di ba? Hindi ka ngayon makakilos. Yun na nga. Yung proto. Ayun ba yun? Tinuturo pa niya yan. Dito po kayo. Dito po tayo para dito tayo mag-interview. Baka ganoon. Ayun, tinuturo ng Secretary Boy yung mikropono kasi may mikropono doon sa bandaron eh. Doon po ang... Ayun, yan. Ayun. Ayun. Tapos nagsasalita. Tinuro pa nga niya. Doon po. Ayun. Di ba kitang-kita? Tinuturo pa nga yung mikropono. Inaayos pa nung sundalo. Tapos umalis na. Ayun hindi. Walang ano dyan. Ay, ko anong paglabag sa protocol doon. Binatipan nila yun. Siyempre, papasok dyan, di ba? Yan po yung tagpo na sinasabi na may paglabag doon sa protocol. Kung may paglabag man, napakababaw. Ayun na nga yun. Tapos sinuro din si Secretary John Vic, Mr. President, doon po. Hindi siya masyadong, kumbaga sasabihin na natin, violation. Pero kumbaga sa referee yan dyan, basketball. Kung sinabi mong foul, dumaplis lang. Ayan, meron naman talagang set-up ng interview At hindi naman niya ipinilit na interview yan dyan. Para natuwa, nakangiti pa nga, Mr. President. Dito po. Sabi, hindi ko, doon yung mas maganda mic. Tapos may nag-approach pa. Parang, kasi akala in-expect nila, ambush interview na. Hindi nga nila alam kung nasaan. Oo nga. Tapos lumapit si Secretary John Vic, Mr. President, doon na po. Ayun. Naglalakad sila. Siyempre, alam mo na si Eden, si Kadora din yan Mr. President, Karina, anong malyari siya? Abi, gano'n. Sabi ni Pangulong Bongbong, Ilocano ako, di ako Kapampangan. Ayun. Tapos natuloy naman, di ba? Yes, nagpa-press con din naman. At saka dito, hindi naman talaga siya na-interview. Ayun, parang tinuro. Mr. President, dito po, ginaganon pa nga, di ba? Minumustra pa nga ni Eden eh. Ngayon, ang nangyari, lumitaw tuloy na para bang gusto mong ipatanggal si Eden dahil nahihirapan kayo sa pagsagot sa mga tanong. Parang doon tuloy napupunta. Doon napupunta yung usapan, di ba? Pero ang ginagamit kasi nilang basihan, ito nga, na meron daw, ayun. Kasi yung inaabot niya mikropono, ginagano niya, di ba, itinuturo yung mikropono na sa harapan eh. Sabi, dito ho tayo magpa-interview. Sabi naman, hindi ho dyan, doon. Ang linaw. Hindi lang naman nagka-intindihan. Sabi saglit, tatanggalin ko yung aking, yung face mask. Ay narinig dyan, sabi ni John Vic. Doon po ang interview. Tinuturo pa nga sa kamay eh. Tapos bukod sa kanya, meron din dalawa pang babae na Tapos, di ba, inaano siya ng PSG. Nandito lang po kayo. Oo nga. Ay mo anong protocol ang nalabag diyan. Yun kasi ang ginagamit. Ito po yung yung actual na sinasabi nila na may paglabag daw doon sa protocol. Ay nakalagay kasi doon yung parang na endanger, nalagay sa panganib. Yung Pangulo. Yung Pangulo. Dahil masyado siyang malapit. Daw may dala siyang langganisa. Alam ko, may dala siya lagi bayong, nagbebenta ng bayong yan eh. Pambili ng maintenance. Yes. Naalok din ako niyan eh.
tama. Ako din, nakabili. Ang dami ba yung sa bahay? Ngayon may bagong inaalok sa akin eh. Ano naman? Longganisa. Ay, sinasabi natin. Battle longganisa. Maparaan kasi, di ba? Opo, alam niyo naman ng mga Kapampangan eh, maano sa buhay yan eh. Madiskarte eh. Oh. Yun po. Ngayon tuloy, ang lumalawak na issue, kaya nyo lang naman kasi gustong paalisin. Dahil sa ganito, ganyan. Yun ang nangyari. Dahil dyan, nandiyan na po si Vic Sumintak. Ito, tatawagin natin. Asa niya? Si Vic Sumintak na? Si Vic Sumintak. Siya nasang Malacanang ngayon? Ay, hindi. Iba pa. Talaga naman. Loloko nyo kami. Pero si Vic Sumintak, kaya pakatagal nang nag-cover sa Malacanang. Ay, hindi. Panahon pa lang ata Fidel ni Ramos. Manuel L. Quezon. Manuel L. Quezon. Kasi, Commonwealth yun eh. Kasi halimbawa lang, ha? Halimbawa, gusto nating palitan si Eden, ay hindi ho mauubusan ng Net 25 na mabatikan. Nandyan ho si Weng de la Fuente. Yan, mas lalo Alam niyo ba kung sinong presidente yung unang kinover ni Weng de la Fuente sa Malacanang? Yan. Lahat ng presidente nakaduet pa yan. Ay, si ano, yung hari ho na Espanya. Si King Philip. Yung pinangalan, di ba? Pinangalan sa kanya yung ano. Di panahon pa ni Magellan yan. Talaga naman. Kaya halimbawa, pinalitan si Eden dahil sa ayaw yung ganun yung mga tanong. Kung yun na, ang dahilan, talaga, sa ilalim. Tapos, Ipapalit mo halimbawa papalit yung... mo si Vic Sumintak, lalo na. Diba? Naku, mas lalo kayo nagkaipit-ipit yan. Di Batista po yan eh. Tapos, Di Batista yan. Ludovico. tapos ayaw niyo si Vic Sumintak, pinatanggal. Uy, hindi na puwenta. Nako. Kaya kwentahan kayo ng, alam mo ba, nung panahon ni Magellan. Yun, Diba? At saka mauubos yan. si Madam Weng, kadibate yan, ikatotoy talastas. Oo, naman. Ay, paano nyo lulusutan yan? Lalo kayo, ano dyan. Huwag nyo na rin hintayin na kami pa ni Jen ang... Anak ko po! pumunta. Disgrasa tayo dyan kapag nagagano. Ano, ha? Yan nga. Kaya pag natuloy po't pinalis si Eden, mas mamumroblema kayong malaki. Oo. Opo. Kasi si Ate Eden ang pinaka-mapasensyoso sa lahat ng amin. Si Eden na po ang pinakamabait Yes. na reporter dito. Medyo tahimik pa yan, malambing. Naku, di pag narinig niyo pa yung Mayan Corbera. Naku po! Isang tanong yan, gusto mo away agad eh. Gusto yan, babag ka agad. Di ba? Yun ang sinasabi namin sa inyo. Ay, nako. Yun po ang binabanggit natin. Ay, dayaman din lamang na pag-uusapan niyo po yung mga bagay-bagay na yan sa Palasyo ng Malacanang. Kaya, Kuya Errol, ang problema ngayon, ang nababatikos at nababas yung Errol Kabatbat. Kasi siya ngayon nakapirma. Isa yung nakapirma. At tinatanong tuloy nila, ano ba ang motibo? May nag-utos ba sa kanya o nagsariling kalooban itong si Errol Kabatbat? Kasi nga, bilang ASEC, ang dami mo anya nalagpasan. Pero sa marami siyang protocol na nalawag. Yun na nga. Kasi tinatanong natin yung mga staff ni Secretary Jay. Wala naman daw utos sa Secretary. Aywan ko lang, ako tinatanggi nila. Hindi naman daw ata iniutos sa Secretary Jay. Kanina, parang naitanong din ata, hindi ko alam, hindi ko narinig kasi ng personal, naitanong din ata kay Yusek Claire, mukhang wala din daw namang sinasabi na ganun. At saka ako naniniwala, si Yusek Claire, hindi niya tinuturing na kaaway si Eden eh. Hindi, nagpa-picture nga sila. Yun na sa akin, yung mga vloggers sa kanan na para bang pinagsasabong niyo po si Eden. Saka, hindi po. Ibabas si Attorney Claire Castro. Trabaho lang po yan, walang personalan po dyan. Kaya bagamat sinasabi natin na hindi siya angkop, ha? Dahil yung style ay hindi pang Malacanang, yun ang gusto nila eh. Wala tayong magagawa. Igalang natin. Hindi naman tayong appointing authority. Ang Pangulong Bongbong eh. Kung sa palagay po ng Pangulong Bongbong natutugunan niya ang pangangailangan ng palasyo dahil diyan,
Hindi, tuloy po, di ba? Eh, yun ang gusto nilang style. Oh, yun, oh. Eh, tuloy ang ligaya. Ayun, oh. Pero kung sino nagko-cover dyan sa Pangulo, nangyayari po talaga yan. Maaaring hindi nyo gusto yung paraan ng pagkatanong. Pero ako naniniwala, personally, hindi po, walang rift sa pagitan po ni Yusek Claire at saka ni Ate Eden. Wala yan. Professional po yung mga taong yan. Lumalala lang kasi pag pinapanood nyo po sa social media at saka mga vlog, na para bagang pinagsasabong po yung dalawa. Oo. Eh, ang totoo niyan, pagka pinagsabong nyo yung dalawa na yan, baka kayo matapon sa Opo. Baka magalit si Atong. Huwag niyo pong pagsabungin, hindi po mga manok. Hindi mga yan. Eh, alam